Hello YouTube! At ito, it's me again, Luis Daniel Vlogs, at ngayon ay nagbabalik na naman ako para sa ating panibagong reaction, video at komentaryo. At ito nga pala ay patungkol na naman sa isang krimen nangyari dito sa Pilipinas. To be specific, sa Caloocan City. Actually, nakaka-alarma ang mga ganitong balita, no? Parang dumadarami ang krimen, no? Sa ating bansa. Ano ba, wala na bang mga takot ang mga kriminal gumawa ng krimen, no? Guys, nakakalungkot na ganito. Okay, so i-play natin. Ito ay pinamagatang motorcycle taxi rider patay matapos saksakin ng ice pick ng kanyang pasahero. So, let's go. I-reaction na natin to. Hustisya ang panawagan ng pamilya ng motorcycle taxi rider na pinatay sa saksak ng kanyang pasahero sa Caloocan. Pinatay sa saksak ng ice pick, gamit ng ice pick, no? Grabe. Pa ng suspect na manghablot ng cellphone sa Malabon kung saan siya kinuyog ng taong bayan. Saksi si Gabriel Gonzalez. Ibig sabihin, wala lang mang pulis, no? Wala lang mang kapulis-pulis doon. Grabe talaga. Wala lang mang kapulis-pulis sa parte na yan na kung saan nangyari ang krimen na yan. So, nakakatakot at nagkalat ang mga criminals. Dakong 1:30 na madaling araw nitong Martes, ibinaba ng motorcycle taxi rider ang kanyang pasahero sa Kaunlaran Village, Barangay 20, Caloocan. Pero ilang sandali pa, biglang sinaksak ng pasahero ang grabe. rider gamit ang ice pick. Napuruhan ang 46 anyos na biktima sa tagiliran. Nakawala kalaunan ng biktima at nakatakbo pala. Pagkasaksak, kinuha pa talaga yung motor. Grabe, nagmotor napper. Ayon sa mga saksi, sinubukan nilang tulungan ng rider pero pinagbantaan umano sila ng lalaking nanaksak. Grabe. Kaso, yung rider, sabi na, wala lang mang polis na rumisponde agad-agad, no? So talagang parang kulang sa police visibilities ang ating bansa. Lalong-lalo na rito sa pinangyarihan ng krimen sa Caloocan. So, hindi maganda ito, di ba? Sana man lang mayroong mga pulis dyan para kahit papaano na agapan, no? Guys, nakakalungkot. sabi sa akin na babarilin kita. Eh sabi ko, sige, putok mo. Tapos biglang, paano na siya, sumakay sa, manobra na sa motor. Mabilis na pagpatakbo. Tinangay ang motorsiklo. Tinangay ng sospek ang motorsiklo ng biktima. Yung ba yung suspect? Isugod pa sa ospital pero nasawi kalaunan. Ayun yata yung rider. Matapos ang insidente, cellphone naman ng isang lalaki sa Malabon ang Oh, grabe, cellphone naman sa isang Malabon ng pinuntirya ng parehong sospek. Pinuntirya, yun din. So, yun din yung suspect na gumawa na nansaksak tapos kinuha yung motor, yun din yung nagnakaw. Grabe talaga. Ayan, nahuli na pala. So, good news yan, nahuli. Good news sa ating mga pulis. At ang nakakaano pa dito, bakit sa Malabon siya nahuli? Sa Caloocan nangyari ang krimen. So, ibig sabihin, ang mga pulis sa Caloocan ay hindi masyadong aktibo, no? Guys, nakakalungkot naman yan. Hindi nakakatuwa ang ganyan, guys. Isang malaking sampal, di ba? Ayan, buti na lang talaga na arestado na. At binugbog ng mga residente. Kung dapat lang, bugbugin. Na-recover ng pulisya ang ginamit na ice pick ng sospek. Ay, grabe ang tulis. Tingnan nyo ang haba niya, no? Ng mga residente. Ay, grabe. Ano yan? Mala screwdriver na mas matalas pa, oh. Ang ginamit na ice pick ng sospek at ang motorsiklo ng talaga mamamatay ka dyan. Na rider. Saksakin ka ba naman? Grabe. Gawain na umano ng 43 anyos sa sospek ang pagnanakaw. Tingnan mo. Gawain na pala niya dati pa. Tingnan mo. Makukulong yan. Tapos pag
pagkalaya gagawa na naman ng krimen. So, ano bang maganda rito gawin? No? Parang nagiging ano lang yan eh. Mga kriminal na yan. So, maganda sana magkaroon na ng death penalty para sa mga kriminal na paulit-ulit na gumagawa ng krimen dito sa ating bansa. Totoo lang para sa aking opinion, no? Dahil kasi parang walang takot yung mga kriminal gumawa ng krimen, no? At talagang sobrang nakakabahala nito sa public safety ng mga tao. Lalo't nakikita natin yung mga ganitong balita. Halos this week, araw-araw na lamang yung ating nababalitang hindi maganda. Actually, hindi na nga maganda manood ng balita pero pagka ganito mga patayan nakaka-alarma, di ba? So, dapat tayo talaga mga Pilipino, mga mamamayan na lalo-lalo yung inaabot ng gabi sa kalsada, doble ingat pa rin tayo, di ba? Doble ingat dahil hindi natin alam yung, di ba? Doble ingat tayo para hindi tayo na mga krimen. Hanggat maaari, wag nang dumaan sa mga kahina-hinalang mga iskita yung hindi matao. Tsaka actually, in my experience kapag gabi, sobrang kakaunti talaga na makikita mong pulis. Makikita mo lang yung sasakyan nila nagro-ronda, di ba? Ganun lang, pero yung nakabantay talaga sa mga daan, wala eh. Kaya masasabi mo talagang hindi matatakot yung mga kriminal gumawa ng krimen eh. Siglo ng mga nasasakyang motorcycle taxi. Nasangkot din umano ang sospek sa isa pang insidente ng Grabe. motor napping sa Malabon noong July 11. Usually sa mga madaling araw, gabi siya lumalakad. Oo, mga madaling araw at gabi talaga sila sumusugod. Mga demonyo. Sino yung makita na sa daan, Yun yung titirahin. So, dapat talaga paigtingin yung public safety. Peace and order pala. Hindi lang sa Caloocan at Malabon, kundi sa buong Pilipinas. Di ba? Para naman maging maayos na ang lahat. Kumaunti ang crime rate. Actually, ayon sa statistics, mababa daw ang crime rate ngayon. No? Kumpara noon. Pero, kung may ganito namang mga balita na hindi ka aya-aya, puro mga pagyapat, no? Ayun na lang natin sabihin. Baka maano tayo ni YouTube, masyado mahigpit si YouTube. Yung itong upload ko lang na video, inano niya, i-restrict to 18 years old kasi may saksakan nga na naganap. So, tuloy natin. Saka kukunin yung motor. Grabe. Nakakulong ang sospek sa Malabon City Police Station at maharap sa mga reklamong paglabag sa new Anti-Kidnapping Act of Ang dami niyang tato, di ba? 2016, robbery at homicide. Depensa ng sospek, hindi niya intensyong patayin ang nabook na rider sa Caloocan. Nabigla lang po. Pasensya po sa hindi Grabe po magsalita. sinasadya. Para nakahit-hit, no? Patawad po. Hustisya ang panawagan ng pamilya ng rider. Sakit. Ang sakit nun. Kaya tuloy yung mga rider ngayon, no? Mga Lalamove riders, mga angkas. Naglalagay na sila ng karatula dito sa mismong likod nila na wag silang papatayin dahil may mga anak pa sila, di ba? Na maliliit. Buntis yung kanilang jowa. Nga naman, yun, di ba? Sobrang nakakatakot. Bilang isang rider na ganyan yun ang mababalita mo. Kasi yung pasahero mo, hindi mo naman kilala pag sinakay mo sa likod mo. So, yun talaga yung hindi maganda. Siya isang anak. 3 taon yung anak niya. Hindi Tinan mo, maliit pa pala, di ba? Ay! po namin siya mamamatauan. Naghahanap buhay lang po yung kapatid ko. Bakit kaya naman ginawa niya? Oo nga naman. Kawa tuloy si Lola. Wala siyang kalaban-laban. Ako si Gabriel Gonzalez, ang So, inyong ayun, tapos na. Ito lang ang ating masasabi at last na komentaryo pagdating dito sa balitang ito, no? Nakakalungkot. So, dapat naman umaksyon na ang ating mga kapulisan at tuwing gabi hanggang madaling araw, sana naman
paigtingin ang seguridad ng bawat kalsada, di ba? Dahil nakakatakot yung mga ganitong balita. Puro na lang krimen. Guys, at syempre sa ating mga rider, doble ingat tayo ngayon. Dahil hindi maganda ang ginagawa ng mga kriminal ngayon. 'Di ba? So, at sa mga magnanakaw diyan ha, at mga kriminal, lumaban naman kayo ng patas, 'di ba? So, real talk 'yan. Magtrabaho na lang kayo, 'di ba? Yan pa yung maganda. At least sa maayos na paraan. So ayan, hanggang dyan na lamang ating reaksyon at komentaryo. Kung nagustuhan nyo ang ating video, ay pwede naman paki-like ng ating video sa ibaba. At kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. And thanks for watching. See you in my next vlog. Bye-bye!